Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako ay kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi pa sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong 90s, siguro hindi pa buhay ang mga ito, yung mga sakristan, no? Noong 90s, naabutan ko na uso sa mga tao na sa kanilang wallet, nagtatago ng picture. Uso pa ba yan ngayon? No? Meron pa ba tayong printed picture sa wallet? O dahil lahat nasa cellphone na? Noong 90s kasi, dahil wala pa namang camera yung cellphone. May cellphone na noon, pero dahil wala pang camera ang karamihan sa cellphone, yung picture nilalagay sa wallet. Kaya hindi lang 1 by 1 o 2 by 2 ang pinapa-develop noon o pinapa-print. Bukod sa passport size, meron tayong tinatawag na wallet size, di ba? Kaya nauso yun eh. Uso pa ba yun ngayon? Di ko na alam. Sa mga kabataan, uso pa ba ang wallet? Parang hindi na yung iba, no? Yung tawag nila card holder, no? Ganyan na yung mga mga panahon ngayon, no? Card holder, wala nang wallet. Samantalang noong pakapalan ng wallet, no? Dahil hindi lang isang picture ang nilalagay. No? Minsan, album. Di ba? Naalala niyo yun? Di ba? Merong nilalagay na parang puti. Yung, ano ba yun? Basta, yung panglagay, para marami kang picture na malagay. Naglalagay pa ng album sa loob ng wallet. Kaya pakapalan. Ngayon, panipisan eh. No? Naglalagay ng picture ng mga mahal sa buhay. Ng magulang, anak, o kaya kasintahan, no? Naglalagay ng mga litrato. Bakit? Para maalala ang mga mahal sa buhay. Tinitignan ang litrato para dala-dala nila lagi yung alaala o yung itsura
ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po ito malayo sa sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Anong sabi ni Jesus? Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sa makatuwid, sinasabi ni Jesus, siya ang imahe ng Ama. He is the image of God. Ibig sabihin, wala mang litrato noon, pero ang itsura ni Jesus ay itsura ng Ama. Kaya kung nakita na nila si Jesus, nakita na nila ang Ama. Kung kilala nila si Jesus, kilala na nila ang Ama. Gaya ng binigyan niya ng diin kay Felipe, na nagsabing ipakita sa kanila ang Ama. No, si Felipe makulit din eh. Sinabi na nga, no, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Di ba? Yan ang sabi. Eh, ang kulit ni Felipe. Ano sabi? Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Ay, ang kulit. Di ba? Ang kulit. Nakita mo na ako eh. Ako na. Ito yung itsura ng Ama. Gusto mo pang makita? Alam ni Jesus na malapit na ang kanyang pagbabalik sa Ama. Alam na niya na siya'y babalik na sa Ama, no? Kaya naman, siya'y nagpapahiwatig sa mga alagad na kapag dumating ang panahon na sila'y naghanap sa Diyos, alalahanin lang nila ang imahe ni Jesus. Kung gusto nilang marinig ang Diyos, alalahanin lang nila ang pangaral at aral ni Jesus. Gaya ng sinabi ni Jesus, ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Kaya yung mga salita ni Jesus, salita ng Ama. Alam mo si Jesus, alam po ninyo si Jesus, bago pa mangyari ang isang bagay, hinahanda na niya ang kaniyang mga alagad. Hindi siya basta-basta nawawala. Nagbibilin yan. Nagtatanim yan ng mga gawain para meron ang kaniyang mga alagad na maalala. Hindi ba ganito tayo? Ganito rin dapat yung ginagawa natin sa mundo. Nag-iiwan tayo ng maaalala sa atin. Hello? May naiwan na po ba kayo? Bukod sa utang. Ha? Dapat ganun, di ba? Yung ginagawa mo, maging alaala mo. Kaya nga, di ba, sa eskwelahan, kilala natin kung sino ang noisy. Di ba ganon, no? Kilala mo na yan. Sino yung madalas mag-cutting class, di ba? O yan ang maaalala sa'yo. So, pag wala ka, wala. Hindi na sila nagtataka. Bakit? Kasi lagi kang nagka-cutting class. O lagi ka namang absent. Maganda naman yung maalala, siya lang yung pala-recite. No? Siya yung palatanong. Yung tapos na yung klase, nagtatanong pa din. No? May mga ganyan, di ba? O sa barangay, paano ka nakilala? Ikaw ba yung chismosa? O ikaw yung matulungin sa barangay? Yan, no? Ganyan. Yung mag-iiwan ng ala-ala. Kaya yung sa mga hinalal natin, no, sana meron silang maiwan sa ating ala-ala. No? At hindi ala-alang masasama. Sana yung mabubuti. Yung kaya ka hinalal kasi naalala ka, may nagawa ito, sige. Mabuti to, sige. Sana ganon. At yan ang iniiwan ni Jesus. Hindi lang ang kanyang imahe, hindi lang ang kanyang mukha, ang larawan, kundi ang kanyang mga pangaral at nagawa. Ngayong uso na ang cellphone, hindi na uso ang nagpapadevelop ng picture.
Kaya bihira na ang nagdadala ng picture. Maalala na lang ang mahal sa buhay kapag wala na. Hello. 'Di ba? Noong buhay, hindi nyo dinadalaw. Ngayong patay, iyak-iyak. Ano ba yan? Ba't ganon? Nung buhay, hindi nyo tinatawagan. Nung patay, naglulupasay ka dyan. Wala na. Kahit sumigaw ka dyan, hindi ka na maririnig niyan. Sasabihin mo, andyan naman siya sa palipaligid. Ay, nako. Yung kaya mong kausapin, hindi mo ginawa. Ngayon, pagpatay na, pag kinausap ka, natatakot ka pa. Di ba? Ang gulo ng tao, di ba? Kaya, alam niyo po, sadyang sa buhay, may mga ginagamit tayo, mga bagay na magpapaalala sa atin para hindi makalimot. Bukod sa mga picture, mahilig tayo sa souvenir. O kaya mga paalala ng okasyon, di ba? Pagbinyag, birthday, kasal, yan, may mga souvenir. Pag namasyal, sa mga iba't ibang lugar, kumibili tayo ng mga souvenir para alaala. Pero ang mas mahalaga sa atin, buhay, ay yung tayo mismo ang mag-iwan ng alaala. Kaya magandang tanong, anong alaala ang may iwan mo? At paano ka maaalala ng mundo? Si Jesus nag-iwan. Hindi lang imahe, hindi lang kanyang larawan, hindi lang imahe at larawan ng Diyos para ating maalala, kundi higit sa lahat, mabubuting bagay, pangaral at aral. Amen. Amen.